Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joy Ann Montilla, the Adventist Vlogger ng Calamba City, Laguna. Pero, eto hindi lang ang gusto kong i-real talk ko. I-real talk ko si MG para matuto ka. Alam mo, MG, maganda ang mga paliwanag mo, kaso sumasablay ka. MG, kung nakikita ko yung bawat videos mo, ang kinontent mo ay patungkol din kay Diwata. Alam naman natin, nagninegosyo naman si Madam Diwata, di ba? Si Madam Diwata ay isang successful, hindi nakakalimot kung saan siya nanggaling. Meron na siyang, alam naman natin meron, bukod sa kanyang pares overload, meron na Diwata, Seek and Joy, barbecue, longganisa, at eto na ang pinakabago. Meron na may mga liempo. At may matitikman ko soon to be rice, may mga cravings na ating matitikman. Tikman ko sa Diwata Pares Overload. Pero eto babalikan mo na kita, MG. Alam mo, MG. MG, di ba? Hindi mo ba ako kilala? The Adventist Vlogger of Calamba City, Laguna. Anak ako ng namayapang Raul Montilla. At apo ako ng Pastor Juan Yovan. Paano kaya pag i-real to ko si MG? Isa-isa. Alam mo kung anong sakit ko? Autism and epileptic. Pero kinakaya ko magtrabaho. Ang trabaho ko, barker. Nananawag ako ng pasahero sa Petron Makiling Overpass para makapagsamba ako ng tuwing araw ng Sabat. Sa mga nakaraan din, yung mga nag-umpisa din ng schedule ng Biyernes, ang job fair ng Jackliner, kadalasan po ay off muna ako ng Biyernes, gawa ng job fair. At pagdating ng Sabado, sa umaga, pagsamba, in 7-day Adventist, at pagdating sa hapon, magtatawag na naman ako ng pasahero. Alam mo, MG, eto, ako magpapakilala sa inyong lahat. Joy Ann Montilla, ang aming mga kapitbahay, dadalawa lang kami ng nanay ko dito sa Calamba. Ang aming mga kapitbahay ay ang mga kapatid ni Kuya Melo del Prado, isang sikat na broadcast journalist. Gusto ko na ring i-real talk si MG. As in, alam mo naman, alam mo na, medyo hindi magandang pagdinig sa ilan. Yan, si MG na lang tawagin ko. Okay? Kasi hindi pa ako nakakapagpagupit ng buhok. Kailangan ako magtawag ng pasahero sa kalsada para may panggupit ako. Pangkain na namin ng araw-araw. Kaliwat ka ng gastusin during the job fair of Jackliner and sa pagsamba ng araw ng Sabat in 7-day Adventist Church. Napaka-hassle naman. Yung araw ng Sabat din yun, medyo hassle talaga. Pagdating ng hapon, may mga ilan na mga bus na never sila dumadaan ng Petron Makiling Overpass. Mapa northbound man o southbound. Ang dumadaan na lang yung mga biyaheng Alabang. Pero, may mga ilan na bumibiyahe sila, dadaan sila ng Petron Makiling Overpass. Nagpapasalamat po ako sa aking inspirasyon ng Jackliner Incorporated. Yahoo! Kumusta na po kayo? Kayo pa yung mga kahombre ni MG. Manood kayo sa sasabihin ng Ultimate Adventist Vlogger. Ito ay para kay MG. MG, alam mo kung ano ang dapat sa'yo. Magbago ka ng style mo kasi harang bulok ka na nga Bulok ka ba? Parang dinidis mo na lang mga sikat. Dinidis mo ang mga ilan sa mga content creator. Inaano mo naman si
Art TV, si Alvin TV. Pero ako, dumidepensa ako sa mga vloggers ni Madam Diwata. Pero gumagawa sila ng content. May mga ilang vloggers na malapit lang sa pwesto ni Madam Diwata. Kaya may babasahin lang po ko sa inyo. Eto, sana maunawaan mo. Sana maunawaan mo, MG. May mga talata ito sa isang Bible at isang babasahin ko sa paglapit kay Kristo, ang aklat na panlaban sa stress. Ito para sa iyo to, MG. MG, para sa iyo to. Pero gusto mo na kitang i-real talk? O sige, i-real talk kita pero sa malinis na paraan. I-real talk kita sa malinis na paraan. Okay? Okay. Makinig ka, MG. Hindi tapat ang paghayag ng kasalanan. Napilitan lamang ang kanyang magkasalang kaluluwa na ipagtapat ang kanyang kasalanan dahil sa kakilakilabot na isipan ng paghatol na pagkakakita niya sa pagkakahilakbot ay nakaparusahan. Ang mga kahinatnan yaon ay siyang kanya'y pumuno ng pangingilabot, datatpwat sa kanyang kaluluwa, wala yaong malalim, makadurog pusong pagdadalamhati sa kanyang kaluluwa, na kanyang naipagkanlulo ang walang dungis na anak ng Diyos, at itinakwil niya ang banal na Israel. Si Faraon nang nagdurusa sa ilalim ng mga hatol ng Diyos. Kilala niya ang kanyang kasalanan upang makaiwas sa iba pang kaparusahan. Tatapwat muling hinamon niya ang langit na sandaling ang mga salot ay nagsitigil. Nangahapis na silang lahat sa mga ibinuga ng kasalanan. Tatapwat hindi ikinalulungkot ang talagang pagkakasala. Real talk na yan, ha? Real talk sa malinis na paraan. Sa pamamagitan ng babasahin. MG, magbasa-basa ka ng paglapit kay Kristo. Ito yung binabasa ko madalas. Ito yung binabasa ko habang nakasakay po ko ng jackliner, mga kaibigan. Okay. Alam mo naman tungkol kay MG, MG, ang talagang real talk niya kung hindi ko alam kung papatok yung real talk mo, MG. Patok na ba ang real talk mo? Kaso, ang napapanood ko, puro sablay. Ang mga real talk mo, MG, puro ka na lang sablay. Mas mabuti pa, magbasa-basa ka na ng Biblia para maliwanagan ka. At magtanong-tanong ka sa mga pastor. Andyan si Pastor Jasper Flores. Andyan si Brother Ariel Amor. Andyan na yun si Pastor Sherwin Paluelas. Diba? Si Brother Wilson Sia II. Sila ang malalapitan mo. Alam mo, maawa naman sa sarili mo, MG. Tama na, MG. Ito pa, may isa pang Bible reference na aking papasadaan ko. Para sa iyo to, MG. Basahin muna natin ang from the letter from Jude sa the Good News Bible. Warnings and instructions. Verse 17 to 22. Verse 17 muna tayo. Verse 17. But remember, 17 hanggang 22. But remember, my friends, what you were told in the past by the apostles of our Lord Jesus Christ. They say to you, when the last days come, people will appear who will mock you. People
who follow their own godless desires. These are the people who cause divisions, who are controlled by their natural desires, who do not have the Spirit. But you, my friends, keep on building yourselves up your the most sacred faith. Pray in the power of the Holy Spirit. And keep yourselves in the love of God as you wait for our Lord Jesus Christ, in His mercy to give you the eternal life. Show mercy towards those who have doubts. Save others by snatching them out of its fire. And to others show mercy mixed with fear, but hate their very clothes stained by their sinful lust. Tumpak na tumpak. Yun, wagas na wagas ka, MG. MG, wagas na wagas ka sa binasa ko sa iyo. Mula sa mga talata, mula po sa the letter from Jude sa Good News Bible. Ito yung Biblia na binabasa ko. Ito yung kung minsan po ay habang nasa bus po ako ng jackliner. Okay, shout out muna tayo kay Edgar Lawrence Quality. Shout out muna tayo. Shout out kay Kuya Sunny Marasigan, Sir Ray Binondo, Kuya Marnie Santa Maria, Ate Wenona Solinapcredo, Edgar Lawrence Quality from Santo Tomas, Batangas, Kaibigan Pistayo of City of San Jose del Monte, Bulacan. Mga kaibigan po natin sa Good Christian Ensemble, shout out sa lahat ng hiring team ng Jackliner led by Ma'am MG Cabriga, kay Sir Aaron Delmo, kay Sir Ronel Chumacera, kay Sir Rudy Nicolas, kay Sir Rolly Nicolas, at sa iba pa, and of course sa mga iba pang mga staff, si Ma'am Queenie Registos, si Sir Archie Cadelino. Mga kaibigan, happy birthday muna kay Kuya Arnold Besus. At mga kaibigan, tayo po, sama-sama po tayo. At sa mga kababayan po nating nanonood po sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil po, tayo po ay sama-sama. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. God bless us all. Magbago ka, FG. Tandaan mo. Magbago ka, MG. Shout out din po kay Kuya Joseph Ebalde. And of course, sa lahat po ng mga officers ng Obrero Pilipino Jackliner Chapter led by President Kuya Romeo Alonsagay. And of course, shout out kay CJ Marie. God bless. Shout out also to Kevin Caridad, Lot Frache, and of course, Ma'am Melissa Auman Conhe, and of course, sa lahat po ng mga fellow church members ng San Rafael Seventh-day Adventist Church, Metro San Pablo District 1. At sa lahat ng mga kaibigan natin sa hanap buhay in transportation industry, mabuhay po tayong lahat.